Chapter 3 verses 13 to 16. So, siguro tingnan po muna natin yung historical background ng Peter kung kailan siya nasulat. At ano nangyari during that time para mas maunawaan po natin yung Word of God. Okay? So kung pag-aaralan po natin ang history, world history, and even yung history ng Israel, makikita natin yung different empires na sumakop sa Israel. So unang-una yung Babylonian Empire during the time na yun yung unang pagwasak ng templo ni David. Ano yung Babylonian Empire during the time of Nebuchadnezzar. And then pagkatapos doon, we have the Persian Empire. So during Babylonian Empire, ito yung mga Israelites ay na-disperse. So ilan sa kanila pumunta ng Babylonia, ilan sa kanila pumunta ng Persia. So ngayon po ito yung Iraq saka yung Iran. Ano? Tapos during the time of Persian Empire, ito yung kay Cyrus the Great. Ang ginawa niya yung mga Israelites na balik niya sa Israel. Tapos ni-rebuild ulit yung temple, yung second temple. Okay, and then after noon is yung Greek Empire. So ito yung panahon na yung 400 silent years, yung pagitan ng Old Testament sa New Testament. Okay, meron tayong 400 years between the Old Testament sa New Testament. Ito yung panahon ng panahon ng Persian Empire, saka ng Greek Empire, saka ng Roman Empire. Tapos nung ipanganak si Kristo, ito yung panahon naman ng Roman Empire. So, ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo during that time is ang Rome. So, they are under Roman Empire during this time. At nung panahon pong iyon ay ang emperor ng Roma ay si Nero or si Nero Claudius Caesar. Okay, kung babasahin po natin yung history, si Nero yung tinatawag na pinaka-masamang emperor ng Roma. Kasi siya yung nag-persecute sa mga Christians. Ginagawa niya sa mga Christians, pinapakain niya sa aso, sinisindihan niya ng buhay, ginagawa niyang human candle. Okay, sinusunog niya ng buhay yung mga Christians. Pero itong first Peter, nung sulat niya, hindi pa ito yung panahon na persecute ni Nero ang mga Israelites. Pero meron ng persecution. Ito yung panahon ng diaspora, meaning yung mga Kristiyano during that time ay pumalat. Kasi nga, noong panahon ng Roman Empire, nung nagsimula ang Christianity sa Israel, ang mga Jews ay parang naging threat sa kanila mga Christians sa Judaism. So, pinersecute nila ang mga Kristiyano, ang ginawa ng mga Christians, nagkaroon ng diaspora, or meaning, umalat sila. At ito po ay letter niya sa Asia Minor, yung mga Kristiyano sa Asia Minor. Ang Asia Minor, ito po yung modern Turkey sa panahon ngayon. Okay, so ito yung background. Ano po, Christians live under growing suspicion in Roman society. So during that time, under suspicion yung mga Christians, parang pinag-iinalaan sila. Di po ba even in Israel, pinag-iinalaan sila na ito mga rebellious to mga to. Sila yung pagsisimula ng gulo. Ganun po yung they are under suspicion. And they are falsely accused. They are being slandered. Pinapalatangan sila ng mga wala namang katotohanan. Kagaya ng sinasabi they are atheists. Kasi nga hindi sila sumasamba sa mga Roman gods. Kasi po ang mga Romano, ang dami nilang Diyos, mga Diyos-Diyosan. So itong mga Christians, hindi sila sumasamba sa mga Roman gods. Kaya pinapalatangan sila na sila ay mga atheists. And even during that time, merong panukala ang Roma na kinakailangang sambahin or they have to bow down sa mga emperor, kay Nero. And they called Caesar